Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako nga po pala si Binibining May Laundag at yung umaga ay ating tatalakayin ang patungkol sa pagsasalin sa tekstong panitikan. So, nung nakaraang araw ay naitalakay na ni Binibining Tesara ang patungkol sa tekstong teknikal. Ngayon naman ay dadako tayo sa tekstong panitikan. So, ano nga ba ang tekstong panitikan? So, ang tekstong panitikan, ito ay kinabibilangan ng mga tula, dula, maikling kwento, nobela, at sanisay. So, ang ganitong uri ng teksto ay sinasabing higit na mahirap isalin sapagkat gaya ng sabi ni Ian F. Finlay, tungkol sa pagsalin ng tula sa kanyang aklat na pinamagatang translating, the translating of poetry must surely be a case par excellence in which the old Italian saying traditor or translator traitors applies. So, di ba sabi nga ni Finlay na itong translator traders ayon sa kinakalap na hindi eksaktong naisasalin ang isang teksto bagkos, di ba nga, naisasalin lamang siya pero hindi yung original talaga na message niya. So, gaya na lamang ng sa tula. Di ba, hindi naman literal na isinasalin natin like word for word ang isang teksto. Pagkos ay isinasalin natin siya sa kung ano ang diwa na kanyang ipinakakahulugan. So, at isa pa, kapag nagsasalin tayo ng isang tula, hindi lamang tayo nakapokus sa isang paningin. So, meron siyang iba pang pakahulugan or paningin na i-consider natin sapagkat, di ba nga, maaaring iba ang pananaw ko sa isang tao or iba rin ang sa kanya at iba rin yung sa akin. So, mahirap siyang isalin sapagkat at isa pa sa sinabi niya na 'di ba translator is a traitor. So, sa kagustuhan natin isalin ito katulad ng sa original na teksto, kaya nasasabing kanabitang traitor ang isang tagasalin sapagkat kapag isasalin talaga natin yung original na teksto, parang nawawala na yung essence. Yes, and yung diwa ang nais nating ipahiwatig, pero kapag isasalin na talaga natin na katulad ng sa parang copy-paste lang natin. So, mahirap siyang, ang panitikan is mahirap siyang isalin. So, ayon naman kay Santiago, nangangahulugan ito na ang lahat ng tagapagsalin ay taksil sapagkat imposible ang ganap na pagsalin ng tula. So, tama nga naman, di ba? Kanyang sinabi ang ganito, mapatutunayang higit na mahirap liripin ang diwang ibig ipahiwati ng isang espesyalistang sumulat ng isang tekstong teknikal tungkol sa kanyang espesyalisasyon. Kasi may nadaragdag na dimensyon ng mga problema sa pagsasali ng isang tula na wala sa isang tekstong teknikal. So, sa pagsasali ng malikhaing teksto, gumagamit ng espesyal na wika sa pagpapahayag ng isang diwa. May paggamit ng mga tayutay or yung mga figures of speech, katulad ng katong mga matatalinghagang salita, na karaniwang wala sa tekstong teknikal. Kasi nga, di ba, sa tekstong panitikan is marami siyang mga deep meaning pa na kailangan natin busisiin upang sa ganun ay maintindihan natin kung ano nga ba ang nais na ipakahulugan ng isang teksto. So, ang pangangalaga sa estilo ng author o sa kanyang paraan ng pagpapahayag at ang pagbagtas sa pamamagitan ng salin sa dalawang magkaibang kultura. So, kugis, di ba, naitalakay na ito ng mga nakaraang mga reporters na kapag magsasalin tayo ng isang teksto, ay kinakailangan ay alam natin kung ano nga ba
ang historical na dimensyon o yung cultural dimension. Nang sa ganun ay malalaman natin kung saan nga ba galing ang sumulat nito or yung author at kung ano ang kanyang ang background. Nang sa ganun ay maintindihan natin kung bakit niya naisulat ang ganoong isang politikan or isang teksto. So, sa pagsasalin ng tula. Sa pagsasalin ng tula, maraming bagay ang kailangang isaalang-alang ng isang tagasalin. So, may pagkakataong iba ang kuha niya ng mensaheng tunay na ipinaabot ng tula. So, di ba, gaya ng sinabi ko kanina na maaaring iba yung kapag binasa natin ng isang tula, maaaring iba ang ako ang pagsabot tapos lahi po ang pagsabot sa uban. So, may iba-iba siyang mga paningin. So, makahulugan ang bawat salitang ginagamit sa tula. Kasi nga, di ba, maaaring yung author is gumamit ng isang tayutay na kailangan nating kanang busisiin or kailangan nating malaman pa kung ano nga ba ang pakahulugan ng isang salita or sa pangungusap na iyon. Sana tayo. So, mahalaga hindi lamang ang kahulugan nito kung ano rin ang tunog nito. Mayroong mga salitang may nakatagong kahulugan na kailangang maarok muna ng tagasalin. So, ano nga ba ang tula at bakit mahirap itong isalin? So, ang tula ay sining ng paggamit ng mga salita upang lumikha ng ilusyon sa ating mga pandama. Isang sining upang gawin sa pamamagitan ng mga salita ang ginawa ng pintor sa pamamagitan ng mga guhit at kulay. 'Di ba? Kung sa mga pintor, 'di ba? Gumagamit sila ng mga iba-ibang kulay nang sa ganun ay ma-portray nila kung ano nga ba ang gusto nilang iparating. Samantala sa tula naman ay gumagamit ito ng mga matatalinhagang mga salita or parang isang ilusyon kung ano yung madarama sa mga mambabasa. Tapos, ano nga ba ang tula at bakit mahirap ito? So, ayon naman kay Almario at Santiago, taong 1984, ang tula ay hindi isang koleksyon lamang ng magkasintunog po ito, na titik at makahulugang salita. Dapat itong maging isang buong pangungusap. Ang mga titik at salitang dapat isaayos tungo sa isang makabuluhang balangkas ng pagbabatid ng diwa o damdamin, pangyayari, larawan o kakintilan. So, sa pagsasalin ng tula, dapat hindi siya word for word ang isasalin natin. Kasi nga, di ba, maiiba na ang kanyang yahang meaning. So, kinakailangan, kapag isasalin natin ang isang tula is ang buong pangungusap talaga or kung ano yung diwa, buong pangungusap, nang sa ganun ay hindi mawala ang kanyang diwa. So, ayon naman kay Amado V. Hernandez sa Torres, taong 1982, ang tula ay hindi pulos na pangarap at salimsimin. Salimism. Di pawang halimuyak, silahis, aliw-iw, taginting, at alingay-ngay, may kagandahan din sa kapangitan. Wow! Kung paanong ang brilyante na buo sa sinapupunan ng maitim na karbon. So, di ba, gaya na sinabi sa ikalawang pangungusap, may kagandahan din sa pagkapangitan. So, ganoon ang isang tula. Kung sa tingin natin ay pangit ang pagkakasulat ng isang author, maaring maganda ito sa iba. Kung katulad na lamang ka ng di ba, may mga tula na catchy kayo og title, pero kagaya na sabi ko na maaaring pangit sa panlasa or paningin ng ibang tao, ay maaaring paborito ito ng iba. So, ganyan kaganda ang isang akdang or tekstong panitikan. So, ang tula o poetry sa Ingles ay mula sa Griyegong salitang poesis na nangahulugang konstruksyon.
Kaya ang manunulat ay isang tagagawa o taga-disenyo. So ayon naman kay Dudley Fitts, taong 1974, ang magandang pagsalin ng tula ay kailangang muling makabuo ng lahat kalidad nito tulad ng sunal, intelektual at emosyon ng orihinal. Ang babala ni Savory, none but a poet should undertake the translation of poetry. So sa Ingles, ang diin ay karaniwang nasa hulihan, ngunit sa Filipino, ang diin ay nasa unahan. Ito'y mahalaga lalo na sa mga anunsyo, sa use-only XY products, ang panumbas ay hindi gumagamit lamang ng mga produktong XY. Ang tumpak at ganap na salin, taglay ang karampatang diin ay mga produktong XY lamang ang gagamitin. So, kailangan bang isalin ang sukat at mga pagtutugmang ginagamit ng makata? Like ito, bitang. Diba, may mga iba-iba tayong tugma. AAAA, ABBA, ABAB, at iba pa. So, the ideal translation of a poem should reproduce all the qualities like sonal, intellectual, affective of the original. Having said this, we must immediately add that is impossible. So, what is well done in one language, sinulat ni Roger Bacon, cannot be possibly reproduced in another with the same authority which it had in the original. So, di ba naitalakay na kuna kanina na like katubitang sa translator traitors, imposibleng maisalin kung ano yung sa original. Kasi nga, di ba, hindi maaring gayahin kung ano yung original na pagkakasulat or estilo ng pagkakasulat. Kasi nga, di ba, hindi naman maaari iyon. Maaari mo siyang isalin, pero sa pananalita mo na. Di ba dito? Cannot be possibly reproduced in another with the same authority which it had in the original. Yun. So, may tatlong batayang simulain ni Woodhouse na sinipin ni Savory sa kanyang aklat. Sa una, dapat na lubusang mapaloob sa salin ang mga kaisipang nasa orihinal. So, kapag magsasalin tayo ng isang tekstong panitika, is kinakailangan na yung diwa nito ay nandoon pa rin, yung diwa ng orihinal na panitikan ay makikita pa rin sa katabatang kapag isasalin na natin. Ikalawa, ang estilo at paraan ng pagkasulat ay dapat na maging kauri ng estilo at pamamaraan ng orihinal. So, yun. Pangatlo, ang salin ay dapat na maging maluwag at maagang basahin katulad ng isaling akda. Sa inaharap ay madaling mapagkilala na ang pagsasalin ng tula ay isang mahirap na gawain kahit na sa isang professional. So, ang pagkakaroon ng ilang mali ay hindi maiiwasan, tama nga naman, at ang totoo. Maging ang original man, kapag dinaan sa mahigpitang pagsusuri ay hindi masasabing walang anumang kasarian. Napakadali ng mamintas. Palibhasay, hindi ito nangangailangan ng anumang katangian maliban sa kaunting nalalaman at kalooban, hindi kabutihan. So, tama nga naman, di ba? At understandable naman ito. So, yun lamang ang aking report sa umagang ito patungkol sa kung paano nga ba isasalin, nga ba ang pagsalin patungkol sa tekstong panitikan. Naway may napulot kayong aral patungkol dito. At yun lamang po, maraming salamat. God bless po.